Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Marahil ay palaisipan sa iyo kung paano maglabing-labing ang mga balyena. Sa sobrang laki nila at palutang-lutang sa dagat, paano nga ba sila nakakabuo ng anak? Kaya kung tulad mo ako na interesado sa mga ganitong topic, samahan niyo akong tuklasin ang kakaibang ritual ng mga higanting hayop gaya ng balyena, elepante at rhinoceros. Pero balikan muna natin ang mga balyena kasi curious din ako kung paano ba sila gumagawa ng baby. Ang mga balyena, lalo na ang blue whale, ay ang pinakamalaking hayop na nabuhay sa kasaysayan. Mas malaki pa nga ito kumpara sa mga dinosaur. Sa sobrang laki, pwede na nga magkasya ang 100 katao sa loob ng bunganga nito. Alam mo ba na pwede silang tumanda ng hanggang 100 taon? Pero hindi lang yan ang nakamamangha tungkol sa balyena. Mas naiintriga kasi ako kung paano sila magligawan. Ganito kasi yan. Kapag merong babaeng balyena ang naghahanap ng kalabing-labing, lumalapit ito sa mga lalaki para magpapansin at magpahabol. Gaya sa video, ito yung babae at sinusundan siya ng 1, 2, 3, 4, 5 lalaki. Ang tawag rito, hit run. Gusto kasi ng babae na hinahabol siya ng mga lalaki habang nag-iinit siya. Kasi nga, nasa mood siya makipaglabing-labing. Ang harot naman pala ng mga babaeng whale. Gusto niya pinagkakaguluhan siya ng mga lalaki. Yung mga lalaki naman, nagtutulakan para sila ang mauna sa pila. Madalas inaabot ng 3 araw ang paghahabulan. May ganun palang hayop, no? Gusto ng babae na hinahabol-habol siya ng mga manliligaw. Kung sino sa mga lalaki ang matitira na sumusunod, dun makikipaglabing-labing yung babae. Kapag pumayag na ang babae, ilalabas ng lalaki ang kanyang napakahabang totoy. Sa video, ganyan kahaba ang totoy ng balyena. Umaabot ito ng 10 talampakan. Tinakpan ko na lang kasi baka mapagalitan pa ako ni YouTube. Yung 10 feet na totoy, parang kasing taas nun yung mula sahig hanggang kisame ng bahay. Hala, kawawa naman yung babae sa sobrang laki ni Totoy. Matyaga at dahan-dahan ang lalaki para ma-shoot niya ang kanyang sa nung babae na madalas ay tumatagal lang ng 2 minuto. Pagkatapos ng labing-labing, iniiwanan na ng lalaki yung babae. Yan ay dahil sa hindi naman tumutulong ang mga lalaki sa pag-aalaga sa nabuntis niyang babae. Mag-isa nga lang ang nanay na balyena sa pagpapalaki ng kanyang anak. Inaabot ng 1 taon ang pagbubuntis ng balyena bago sila manganak. Pagkapanganak sa baby, may timbang na agad ito na 1,500 kilos. Halos kasing bigat na ng elepante. Ang batang balyena ay kailangang alagaan ng kanyang nanay sa loob ng 5 taon. Kapag nag 5 years old na ang balyena, humihiwalay na ito sa kanyang nanay. Tamang-tama lang dahil sa edad na 5 taon nagsisimulang maging mature ang balyena. Kumbaga ang 5 years old na balyena ay hinug na rin para humanap na rin sila ng kalabing-labing. Mula sa dagat, tumungo naman tayo sa kapatagan ng Africa para alamin ang kakaibang teknik ng elepante para manligaw. Sa mundo ng elepante, ang mga lalaki ay namumuhay ng mag-isa, habang ang mga babae naman ay namumuhay kasama ang iba pang mga babae. Kapag may nakita kang nag-iisang elepante, malamang yan ay lalaki. Pero kapag ang elepante ay may mga kasama, malamang yan ay grupo ng mga babae. Kung ang mga balyena ay inaabot ng 5 taon bago mag-mature, ang mga elepante naman ay inaabot ng 10 taon, mas matagal kumpara sa balyena. Kapag nasa 10 taong gulang na ang edad ng elepante, pwede na silang sumali sa pakikipaglabing-labing. Tuwing panahon ng mating season, ang mga lalaking elepante ay nagiging mas agresibo. Yan ay dahil sa tumataas ang kanilang testosterone, ang hormone na nagpapainit sa katawan ng mga lalaki. Kapag mataas ang testosterone ng elepante, mas madaling mag-init ang kanilang ulo. Ang tawag rito, must. Tuwing nasa yugto ng must ang mga lalaki, mas mabilis silang magalit kaya madalas naibabaling nila ang kanilang init ng ulo sa kawawang puno. Delikado ang lumapit sa elepante kapag nasa must dahil willing silang atakin ang sinuman.
Madalas ginagamit nila ang init ng ulo sa pakikipag-away tuwing nag-aagawan sila sa atensyon ng babae. Kung sino ang mas mainit ang ulo, yun ang nagiging mas malakas kaya madalas yun din ang nananalo sa laban. Tuwing buwan ng mating season, ang mga babaeng elepante ay nagkakalat ng ihi kasi gusto nila yun maamoy ng mga lalaki. Yung panghi kasi ng ihi ay may indikasyon na naghahanap sila ng kalabing-labing. Yung mapanghing ihi ng mga babae ay naaamoy at natutunto ng lalaki kahit nasa layo pa ito na 5 milya. Kapag may dalawang lalaki ang mag-aagawan sa babae, iwawagayway nila ang kanilang tenga, tatapak-tapakan ng lupa, iwawasiwas ang ulo at magpapalakasan ng boses. Kapag walang umatras sa hamon, dito sila magsisimulang maglaban. Delikado ito dahil pwedeng isa sa kanila ang mamatay sa tindi ng kanilang away. Kung sino sa elepante ang mananalo, doon makikipaglabing-labing ang babae. Gusto yun ng babae na maanakan siya ng kung sino ang nanalo dahil gusto ng mga babae na manahin ng kanilang anak yung pagiging malakas ng kanilang tatay. Wala yung pinagkaiba sa ating mga tao. Diba, may mga babae na mas pinipili ang lalaki na may pinakamatikas at malakas na pangangatawan kasi gusto nila na manahin yun ang kanilang magiging anak. Ganon din ang elepante. Kapag nabuntis na ang elepante, inaabot ng 22 months ang baby sa kanilang tiyan bago nila ipanganak. Grabe, ganong katagal yun. Halos 2 taon na nagbubuntis ang mga babae. Kapag nanganak ang elepante, isinisilang nila ang baby na may bigat na 120 kilos. Halos kasing bigat na agad ng baby ang isang inahing baboy. Matyaga ang mga nanay na elepante. Inaabot kasi ng 10 taon ang pag-aalaga nila sa kanilang anak bago ito humiwalay sa kanila. Kapag ang lalaking batang elepante ay 10 taong gulang na, matured na ito kaya pwede na itong mamuhay mag-isa. Ang mga 10-year-old na lalaki kasi ay humihiwalay na sa piling ng kanyang nanay. Pero kapag ang anak na babae ay 10 taong gulang na, hindi ito humihiwalay sa kanyang nanay at sa halip, sumasama pa ito sa paglalakbay ng kanyang nanay hanggang sa tumanda sila. Dito pa rin sa Africa, makikilala nyo ang mga rhinoceros. Ang pangalawa sa pinakamalaking hayop sa lupa, sunod lang sa elepante. Pwede itong bumigat ng 4 na tonelada. Ang katawan nito ay balot ng makapal na balat na halos hindi raw tinatablan ng simpleng bala. Ito kasi ang kanilang proteksyon at kalasag sa tuwing sila ay nakikipag-away. Mga lalaking rhino ang madalas na nakikipag-away, lalong-lalo na kapag panahon ng mating season. Nagtatagisan kasi ng palakasan ng katawan ang mga lalaking rhino para makuha ang atensyon ng kanilang nililigawan. Lahat ng rhino ay solitary animals. Ibig sabihin, mas gusto nilang mamuhay mag-isa. Pero, tuwing buwan ng mating season, ang mga lalaking rhino na sanay mamuhay mag-isa ay biglang nagiging abala sa paghahanap ng babae na pwede niyang ligawan. Ang mga lalaking rhino ay territorial. Ibig sabihin, ayaw niya na may ibang lalaki ang nanghihimasok sa kanyang teritoryo. Madalas dinudumihan at iniihian ng mga lalaking rhino ang kanilang teritoryo bilang palatandaan na huwag papasok ang ibang rhino kapag naaamoy nila yung kanyang pupo at wiwi. Kapag may pumasok na ibang rhino sa kanyang teritoryo, siguradong aawayin niya yon para palabasin sa kanyang teritoryo. Mga babaeng rhino lamang ang pinapayagan ng mga lalaki na pumasok sa kanyang teritoryo. Inaalam ng mga lalaking rhino kung pwede nang makipaglabing-labing ang babaeng rhino base sa amoy ng dumi at ihi ng babae. Kapag nalaman ng lalaki na hindi pa pwede makipag-mate ang babae, ang gagawin lang ng lalaki ay susundan niya ito kahit saan magpunta. Kasi kapag sinundan niya yung babae, baka maya-maya lang papayag na yung babae na makipaglabing-labing. Kung minsan nga inaabot ng 2 linggo ang mga lalaki sa pagsunod-sunod kung saan man pumunta ang babae. Bubuntutan ng lalaki yung babae kahit na umabot pa yan ng 2 linggo. Kapag merong ibang lalaki ang gustong umagaw sa babae, asahan mong mauuwi sa sagupaan ng 2 lalaki.
Gusto ng mga babaeng rhino ang pinag-aagawan siya ng mga lalaki dahil sinusuri niya kung sino sa kanyang mga manliligaw ang pinakamalakas. Gusto kasi ng babaeng rhino na malahian ng malakas na lalaki yung magiging anak niya. Kumbaga mamanahin ng anak niya yung pagiging malakas at matapang. Madalas, tumatagal ng 1 oras ang paglalabing-labing ng mga rhino at uulit-ulitin nila ito ng maraming beses sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos nilang mag-mate, umaalis na ang mga lalaki dahil hindi naman tumutulong ang mga lalaki sa pagpapalaki ng kanilang anak. Nagbubuntis ang nanay na rhino ng 18 months. Kapag nanganak na si Mami Rhino, isinisilang niya ang baby na may timbang na 50 kilos. Aalagaan niya ang kanyang anak hanggang sa umabot ito sa edad na 4 na taon. Tapos nun, kusa nang hihiwalay ang anak sa kanyang nanay para mamuhay mag-isa. Pagtuntong ng batang rhino sa edad na 5, sila ay matured na, kaya pwede na rin silang makipaglabing-labing. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Albert Cornelio Ternora. Hello rin kay Cleo Torregosa. What's up kay Dondon de Asis. Shoutout kay Rafi Picar Sewag, David Matthew at Zoe Ezra Jade Baranda, at sa Mercado Family from Montalban, Rizal. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye!